Maligayang pagdating sa Movie Pinoy Recap Story. Sa video na ito, ay inyong matutunghayan, ang 2014 action thriller mystery suspense movie, na may pamagat na, Skin Trade. Nagsimula ang pelikula sa bansang Cambodia kung saan makikita ang isang 18 years old na dalagitang umalis sa kanilang probinsya upang puntahan ang alok na trabaho ng isang nagpakilalang talent agency. Ngunit matapos siyang sunduin ng mga ito ay makikita na may nakahalo palang pampatulog sa inumin na ibinigay sa kanya. Dinala siya ng mga ito sa isang lumang warehouse kung saan mabilis siyang ginapos at tinurukan ng isa na namang pampatulog. Ang isa sa mga lalaki na nagngangalang Janko ay anak ng isang malaki at makapangyarihang mafia boss na si Don Victor na mastermind sa mga kaliwat kanang pagdukot sa mga kababaihan sa buong Asya upang ibenta sa mga club at iba't iba pang mga lugar sa Amerika. Habang naghahapunan ito kasama ang kanyang mga anak ay palihim silang kinukuhanan ng video ng isang waiter na espiya ng mga pulis. Sa pangunguna ng mahusay at veteranong pulis na si Nixon ay pinaghandaan nila ng mabuti ang pagdating ng isang barko na naglalaman ng mga daan-daang babae na dinukot ng grupo. Nang sumapit ang transaksyon ng mafia ay mabilis na sumiklab ang labanan sa pagitan ng mga mafia at mga pulis. Hindi naman nagtagal ay mabilis na naubos ng mga otoridad ang mga kawatan at nagawa pang tapusin ni Nixon ang paboritong anak ng mafia boss. Matapos nila itong maaresto ay tumambad na lang sa kanila ang daan-daang walang buhay na mga dinukot ng mafia na nasawi sa gitna ng biyahe dulot ng matinding siksikan sa pinaglagyan sa kanilang container. Sa sumunod na araw dahil sa tindi ng impluwensya ng nasabing mafia boss ay bigla na lang itong naabswelto sa asunto at nakalabas agad ng kulungan dahil na rin sa kakulangan ng mga konkretong ebidensya na siya ang utak ng mga nasabing pagdukot. Bago umalis ay tinitigan ng masama ng mafia boss si Nixon na mapapansin na may matindi itong galit sa ginawa nitong pagtapos sa anak niya. Kinagabihan habang kasama ni Nixon ang kanyang anak na si Sofia at ang asawa niyang si Rosa sa kanilang bahay ay bigla na lang siyang nakatanggap ng isang tawag sa kanyang cellphone at nang tumingin siya sa labas ay nakita na lang niya ang mga misteryosong kalalakihan na inasinta sila ng isang bazooka. Mabilis na sumabog ang kanilang buong bahay at ang asawa niya ay lubos na napuruhan dahil dito. Pumasok rin ang mga nasabing kalalakihan na agad siyang inupakan at binaril sa balikat. Sa ilang sandali ay tinapos rin sa harapan mismo ni Nixon ang kanyang asawa at mabilis din na dinakip ng mga ito paalis ang kanyang nag-iisang anak na babae. Sa kabilang eksena naman sa bansang Cambodia ay makikita sa isang bar na pagmamay-ari ng mafia ay tinawagan si Janko ng kanyang mga kapatid upang ibalita ang nangyaring nabulilyaso nilang operasyon noong nakaraang gabi kaya kinakailangan ulit nilang dumukot ng panibagong batch ng mga babae na dadalhin sa Amerika. Sinabi rin ng mga ito na may dadalhin silang babaeng Amerikana sa bar nila dito sa Cambodia na lubos nilang mapapakinabangan tulad ng ginagawa nila ngayon sa isang babae na sapilitang sinalang sa isang pribadong palabas. Sa kabutihang palad bago pa man ito magalaw ng tatlong lalaki ay dumating ang isang undercover police na si Tony at mabilis na pinatulog ang mga lalaki sa loob. Agad namang isinumbong ng babae na narinig niya kanina na may dadalhing babaeng Amerikana sa bansa nila upang gawin ding laruan tulad ng ginagawa sa kanya ng grupo. Pagkalipas ng isang araw ay nagising na lang si Nixon na naka-admit na sa ospital, agad na ibinalita ng kanyang superior na hindi na umabot pa ang kanyang asawa at ang anak naman niya ay nawawala. Sinabi rin ng mga ito na dahil sa matinding pagkasira ng kanilang buong bahay ay hindi sila makahanap ng ebidensya na si Don Victor ang salarin sa nangyaring pag-atake sa kanilang magpamilya. Nadismaya agad si Nixon sa mga narinig na balita at alam nito sa sarili niya na may nangyayaring korupsyon at katiwalian sa kanilang hanay kaya napagdesisyonan na niyang kumilos na lang mag-isa kahit pa hindi pa kaya ng kanyang katawan ay pinilit na niyang umalis sa ospital. Pagkarating sa nawasak nilang tahanan ay agad niyang kinuha ang mga nakatago niyang mga baril at ang nag-iisang litrato nilang buong magpamilya na natira sa nangyaring pag-atake. Nagtungo siya agad sa restaurant na pagmamay-ari ng mga abogado na tauhan ng mafia boss upang tanungin kung saan nila dinala ang kanyang anak. Matapos niyang malaman na dinala ng grupo ang anak niya sa isang bar sa Cambodia ay walang habas nitong inubos ang mga tauhan ng mafia sa lugar at agad din niyang pinasabog ang restaurant pagkatapos. Agad siyang nag-book ng flight papuntang Cambodia at nang makarating na siya sa nasabing bansa habang nasa airport siya ay makikita na nakasunod na rin ang isang FBI agent na si Reed. Nagpatulong ito sa lokal na pulisya sa pangunguna ni Tony at kapartner nitong isa pang pulis, tinugis nila agad si Nixon sa airport.
Mula sa ilang minutong habulan ay bigla na lang tinapos ni Reed ang kapartner ni Tony at sadya nitong binaril ang sariling bulletproof vest. Nagpanggap ito na si Nixon ang tumapos sa partner niya upang maibuntong ng fighter na pulis ang galit kay Nixon. Lumalabas na si Reed ay isang tiwaling FBI na tauhan ng nasabing mafia boss at handa nitong gawin ang lahat upang mahuli lang si Nixon. Dahil sa galit ay hinabol ni Tony si Nixon, halos magpatintero na sila sa mga building at truck. Gamit ang isang motorsiklo ay napunta si Nixon sa isang palengke. Mabilis namang nakasunod si Tony at nang maubusan na siya ng bala ay nagkaroon sila ng mano-manong bakbakan. Nang magawa ni Nixon na may hampas ito sa isang sasakyan ay umalis na siya gamit ang kotse na bumangga kay Tony. Nagpunta agad ito sa nasabing bar na pagmamay-ari ng mafia ngunit matapos ang paghahanap sa loob ay hindi niya ito nakita dito at sinabi na lang ng isang tauhan na pinilit niyang umamin na nasa isang warehouse ang anak niya at nakahanda na itong ibenta sa isang mayamang kliyente. Matapos niyang tapusin ang tauhan ng mafia ay dumating na sa lugar si Tony at agad siyang hinabol nito. Dumiretso agad si Nixon sa nasabing warehouse at matapos makuha ang bantay sa loob ay pinaliwanag ni Nixon kay Tony na hindi siya ang pumatay sa kapartner niya at nagpunta lang siya sa bansa nila upang hanapin ang dinukot niyang anak. Hindi ito pinaniwalaan ni Tony at nagsimula na naman silang maglaban. Matapos mahulog ng kanilang mga baril ay nagtuos sila ng mano-mano hanggang sa mapulot muli ni Nixon ang kanyang baril at sa laking pagtataka ni Tony ay hindi siya tinapos ni Nixon gayong may pagkakataon na itong gawin ito kaya lubos na napaisip si Tony kung sino ba talaga ang tunay na kaaway. Sinuyod agad ni Nixon ang buong warehouse at sa laking gulat niya ay tumambad sa kanya ang hindi mabilang na mga dinukot na mga babae na nakakulong sa lugar. Matapos niyang makumpirma na wala sa lugar ang anak niya ay isa-isa niyang tinugis ang mga tauhan ng mafia sa lugar upang tanungin kung saan nila dinala si Sofia. Inubos niya rin ang mga ito lalo pa nang subukan ng mga tauhan ng mafia na galawin ang mga kawawang babae. Nang matagpuan niya ang nag-aagaw buhay na si Janko matapos itong iligpit ng sarili niyang mga kapatid mula sa mga palpak niyang trabaho ay sinubukan pang alamin ni Nixon kung saan nila dinala ang kanyang anak. Sa ilang saglit ay dumating muli si Tony at nang naniniwala na ito na hindi siya ang totoong kalaban ay dumating na ang tiwaling FBI agent kasama ang mga rumesbak na mga mafia. Nagtulungan silang dalawa na ubusin ang mga ito. Habang nakikipagpalitan ng putok si Nixon sa mga mafia ay nagkaroon naman ng umaatikabong labanan ang lokal na pulis laban sa tiwaling opisyal ng FBI na si Reed. Hindi makakaila na may angking husay din si Reed sa pakikipagbakbakan pero dahil sa kakaibang estilo ni Tony sa martial arts ay nagawa niyang mahigitan ang lakas nito at sa huli ay tumiklop rin ito sa kanyang mga kamay. Matapos nilang tapusin ang tiwaling opisyal ay pinakawalan na nila kaagad ang mga babae na ikinulong ng mafia sa warehouse. Kinaumagahan ay pinuntahan din agad nila ang lugar na sinabi ni Janko bago ito masawi. Makikita na dinukot din ng mga ito ang babae na iniligtas ni Tony noong nakaraan sa bar. Matapos salihulain at lapastanganin ang kanyang pagkababae ay mapapansin na plano na ng mafia boss na tumakas at lumipat na ng ibang bansa. Ngunit bago pa man nila ito maisakatuparan ay dumating na sila Nixon at mabilis nilang pinasabog at pinaulanan ng mga bala ang buong grupo ng mafia. Sa pagtutulungan ng dalawang pulis ay mabilis nilang naubos ang mga tauhan ng mafia boss. Sinubukan pang gawing hostage ng isa sa mga anak ng mafia boss ang babae pero hindi ito umubra nang makawala bigla ang babae at buong lakas siyang pinaggugulpi at pinaulanan ng sipa ni Tony. Nang makasakay na ang mafia boss sa helicopter ay dagli itong pinaulanan ng bala ni Nixon hanggang sa bumagsak ito sa lupa. Nagawa pang mabuhay ng mafia boss at sumubok pa itong labanan si Nixon. Nagbanta agad ang mafia boss at pinaalala kay Nixon na hawak pa ng grupo nila ang kanyang anak na si Sofia upang mawala ito sa focus at magawa niya itong masaksak gamit ang isang patalim. Subalit tila naging manhid na ang pulis at walang kahirap-hirap nitong dinukot ang armas na ginamit din niya agad pang tapos sa demonyong mafia boss. Sinubukan pang alamin ni Nixon kung saan ba talaga nila dinala ang kanyang anak ngunit hindi na siya sinagot nito. Nang unti-unti nang sumasabog ang mga sasakyan at helicopter ay mabilis siyang iniligtas ni Tony. Sa pagtatapos ay magkahiwalay na hinanap nila Nixon at Tony si Sofia at isa-isa nilang tinugis ang mga grupo sa bansa na nangdudukot ng mga kababaihan. Special shoutout nga pala kay Mar de la Torre Welder, Andy Aquino from Marahan Alfonso Cavite, ka Joseph Fishing TV, Taro Milkshake, Edgardo B. Punuyan Jr. from Dasma Cavite, KDC Baby Master at Sir Prince.
kung nagustuhan po ninyo ang ating video ay huwag kalimutan na pakipindot ang like button. Maraming salamat po.